Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Handa na ba ang inyong mga tasa ng kape? Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang pusong nagmamahal. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Ngunit paano kung ang mismong anino ng taong pinagkatiwalaan mo ang siyang dumurog dito ng walang awa? Ito ang kwento ni Liwayway at ang kanyang pagsilang mula sa abo ng isang nasirang pangako. Ang umaga ay nagsimula, tulad ng dati, sa marangyang tahanan ni Liwayway at Ramon Sarmiento. Parehong-pareho sa libo-libong umaga na nagdaan sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salaming bintana. Naglalaro sa makintab na sahig, nagawa sa nara at nagbibigay buhay sa mga mamahaling palamuti na tila walang kaluluwa. Para kay Liwayway, ang mga bagay na ito ay hindi na nakakasilaw. Ang mga ito ay pader. Ang mga ito ay rehas ng isang gintong hawla. Habang inaayos niya ang kama, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kakaibang kislap sa ilalim ng unan ni Ramon. Hindi ito ang karaniwan nitong gintong cufflinks na may inisyal na RS. Kinuha niya ito, isang maliit na pamilog na cufflinks na may perlas sa gitna, napapalibutan ng disenyong pilak, elegante, pambabae ang dating. At higit sa lahat, hindi ito kay Ramon. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Isang pamilyar na kaba na pilit niyang iwinawaksi sa mga nagdaang buwan. Ang mga gabing laging late umuwi si Ramon. Ang mga business trip na biglaang dumarating. Ang amoy ng hindi pamilyar na pabango na minsay naaamoy niya sa damit nito. Baka regalo lang para sa kliyente. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumapit sa pinakamaliit na hibla ng rason. O baka nahulog lang mula sa gamit ng kung sino sa opisina. Ngunit habang tinititigan niya ang perlas, tila ba sinasalamin nito ang kanyang sariling mga pagdududa. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito isang simpleng pagkakamali. Itinago niya ang cufflink sa bulsa ng kanyang duster. Ang malamig na metal ay tila sumusunog sa kanyang balat. Buong araw, dala-dala niya ang bigat na yon. Ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sinubukan niyang maging normal. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Ramon. Inihanda niya ang lahat. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang palubog na ang araw, habang nag-aayos siya sa sala, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang address na hindi pamilyar. isang.lihim@mail.com. Ang subject, ang katotohanang kailangan mong malaman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Walang nakasulat na kahit ano. Mga litrato lang. Mga naka-attach na larawan na tila kinuha mula sa malayo, gamit ang isang dekalidad na kamera. Ang unang larawan ay nagpakita kay Ramon na bumababa sa kanyang kotse. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang babaeng kasama nito. Isang babaeng mas bata, mas mapangahas ang nangiti. At ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang asawa. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga larawan. Sila sa isang mamahaling restaurant, nagtatawanan. Ang ulo ng babae ay nakasandal sa balikat ni Ramon. Sila sa labi ng isang hotel, naghihintay ng elevator. Ang kamay ni Ramon ay nasa baywang ng babae. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan nila sa labas ng isang condominium unit. Ang susi ay nasa kamay ni Ramon. At sila'y naghahalikan. Isang halik na puno ng pagnanasa, isang halik na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa ilalim ng huling litrato, may isang pangalan na nakatype, Halina Cortez. Nabitiwan ni Liwayway ang telepono.
Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog nito sa kanyang pandinig ay kasing lakas ng isang pagsabog. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na dagundong ng kanyang sariling dibdib, isang kabog na puno ng sakit at pagtataksil. Halina, kaya pala. Ilang minuto siyang tulala, nakatitig sa kawalan. Ang mga pader ng kanilang bahay ay tila lumalapit. Unti-unting sinasakal siya. 10 taon. 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pag-aalaga, ng kanyang pagmamahal, para lang sa wala. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Ramon sa garahe. Bigla siyang natauhan. Mabilis niyang pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Pinulot niya ang telepono at itinago ito. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang harapin ito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Dala ang kanyang leather briefcase. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa maghapong trabaho. Isang perpektong maskara. "I'm home, mahal," sabi nito. Lumapit sa kanya para humalik. "Grabe ang traffic. Kamusta ang araw mo?" Tinitigan siya ni Liwayway. Ang mukhang ito, ang mukhang minahal niya, pinagkatiwalaan. Ngayon, para na itong mukha ng isang estranghero. Pinilit niyang ngumiti, isang ngusangiting mapait. "Ayos lang, nagluto ako ng paborito mo." "That's my wife," sabi ni Ramon, at dahan-dahan itong yumuko para halikan siya sa labi. Ito na iyon, ang sandali ng katotohanan. Habang papalapit ang mga labi ni Ramon, ang alaala ng litrato, ang halik nito kay Halina, ay biglang sumilakbo sa kanyang isipan. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad sa pagkasuklam. Sa huling segundo, bahagya niyang ipinihit ang kanyang mukha. Ang halik ni Ramon ay dumapo sa kanyang pisngi. Malamig, dayuhan, puno ng kasinungalingan. Nanatili itong malapit sa kanya. Ramdam ni Liwayway ang hininga nito. Nagtataka kung bakit siya umiwas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, halos nakakabingi. At sa katahimikang yon, nag-ipon ng lakas si Liwayway. Mula sa mga durog na piraso ng kanyang puso, humugot siya ng isang tanong. Isang tanong na halos pabulong, ngunit sapat na para basagin ang lahat. Sino si Halina? Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Ramon, ang pagkalito, ang pagkagulat, at pagkatapos, ang unti-unting paglamig. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay biglang gumuho. Sa isang iglap, nawala ang pamilyar na lalaki sa kanyang harapan, at ang naiwan ay isang estrangherong may mga matang puno ng yelo. Ang tanong ni Liwayway ay binitiwan na parang isang bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon mula rito ay hindi marahas, ngunit malalim at kayang-kayang sirain ang perpektong refleksyon ng kanilang pagsasama. Nawala ang lambing sa mga mata ni Ramon. Napalitan ito ng isang matigas na tingin, isang tingin na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Ang mga kamay nito, na kanina lang ay nakahawak sa kanyang balikat, ay dahan-dahang bumagsak sa gilid ng kanyang katawan. Isang halos hindi kapansin-pansing pagtawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pangungutya. "So?" sabi nito sa malamig na boses. "Nalaman mo na pala. Akala ko, mas matagal mo pang hahayaang maging bulag ang sarili mo. Walang pagtanggi, walang paghingi ng tawad. Tanging isang mapanghamak na pag-amin." Naramdaman ni Liwayway na tila may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang cufflinks na may perlas. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas niya ito. Ito ba ang simula ng katotohanan, Ramon? O isa lang sa napakaraming kasinungalingan mo? Tiningnan ni Ramon ang cufflinks na para bang isa itong basura. "Huwag ka ngang maging melodramatic, Liwayway. Hindi bagay sa'yo." "Melodramatic?" Halos pasigaw na sagot ni Liwayway. Ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng nag-aapoy na galit.
10 taon, Ramon. 10 taon kitang pinaglingkuran. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito lang ang isusukli mo sa akin? Isang babae na halos kalahati lang ng edad ko? Naglakad si Ramon papunta sa bar at nagsali ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan bago humarap muli sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Paglilingkod? Liwayway. Ang binigay mo sa akin ay obligasyon ng isang asawa. At anong isinukli ko, ang bahay na ito, ang mga mamahalin mong damit, ang buhay na hindi mo kailanman mararanasan kung hindi dahil sa akin. Kaya huwag na huwag mo akong susumbatan. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang bawat salita ay nagtanggal ng isang piraso ng kanyang pagkatao. Hindi pera ang hinihingi ko sa'yo, garalgal niyang sabi. Lumuluha na ngayon. Respeto, pagmamahal. Iyon lang. Lumapit si Ramon sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Napakataas. Tinitingnan siya mula sa itaas na parabang isa siyang maliit na insekto. Gusto mo ng respeto? Bulong nito. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay nakakasuka. Paano kita rirespetuhin kung wala ka namang sarili mong pagkatao? Kung ang buong mundo mo ay umiikot lang sa akin? Itinuro nito ang kanyang dibdib. Wala ka. Kung wala ako, liwayway. Tandaan mo yan. Ang mga salitang yon, iyon na ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-ibig sa puso niya. Ang huling mitya. Hayop ka! Sigaw niya at sa sobrang galit ay itinulak niya ito sa dibdib. Hindi man lang natinag si Ramon. Sa halip, hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso. Tapang-tapangan ka na ngayon. Bitawan mo ako. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay. Sa kanilang paghahatakan, sa gitna ng galit at pagwawala ni Liwayway, malakas siyang itinulak ni Ramon. Hindi sinasadya, ngunit puno ng puwersa. Nawalan ng balanse si Liwayway. Ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng isang mesang salamin bago siya bumagsak sa sahig. Hindi ang sakit ng pagbagsak ang kanyang naramdaman, kundi ang tunog. Ang tunog ng pagbasag, ang basag ng kanyang puso, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang buong buhay. Nakatayo lang si Ramon, nakatingin sa kanya na may halong inis, hindi awa. Tila ba siya pa ang nagkasala? At sa sandaling iyon, alam na ni Liwayway ang kailangan niyang gawin. Mabilis siyang tumayo, hindi na ininda ang sakit. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalayo sa lalaking iyon, papalayo sa bahay na iyon, papalayo sa 10 taon ng kasinungalingan. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Tila ba nakikidalamhati ang langit? Ngunit hindi siya nagpatinag. Walang pitaka, walang telepono, walang kahit ano. Tanging ang suot niyang duster na basang-basa na ngayon ng ulan. Tumakbo siya ng walang patutunguhan sa gitna ng madilim na kalsada ng kanilang subdibisyon. Ang mga luha niya ay humahalo na sa malamig na tubig ulan. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan. Ang bawat kulog ay tila ang sigaw ng kanyang nasirang puso. Sa wakas, nang mapagod na ang kanyang mga binti, huminto siya sa ilalim ng isang puno, sa isang madilim at bakanting lote. Wala ng tao, siya na lang at ang bagsik ng kalikasan. Hindi na niya kaya. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Napaluhod siya sa basang damuhan. Iniyuko ang kanyang ulo at humiyaw. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na puno ng lahat ng kanyang nawala. Isang sigaw na tila kayang gibain ng kalangitan. Isang sigaw sa gitna ng malakas na ulan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, biglang may isang bagay na nagbago. Naramdaman niyang tumila ang ulan
Sa ibabaw niya, ngunit naririnig pa rin niya ang malakas na patak nito sa kanyang paligid. May anino. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang basang mukha. Isang itim na payong ang nakatutok sa kanya, nagsisilbing panangga mula sa unos. At pagkatapos ay narinig niya ito, isang boses na malalim, kalmado at puno ng tunay na pag-aalala. "Miss, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?" Ngumala siya. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw sa di kalayuan, nakita niya ang isang pares ng mga matang hindi pamilyar, ngunit puno ng isang uri ng kabaitan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Mga matang nagtatanong, nag-aalala, at nag-aalok ng kanlungan. Nakatitig lang si Liwayway sa mga matang yon. Sa loob ng ilang saglit, wala siyang masabi. Ang kanyang isip ay blangko, pagod sa lahat ng sakit at galit. Sino ang lalaking ito? Bakit siya nandito? "Miss?" Ulit ng lalaki, may bahid ng pag-aalala sa boses. "Delikado dito. Baka magkasakit ka." Tila doon lang na proseso ni Liwayway ang kanyang kalagayan. Basang-basa, nanginginig sa ginaw, nakaluhod sa putikan. Ang hiya ay biglang bumalot sa kanya, isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang dibdib sa kabila ng lamig. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng kanyang mga braso. "Salamat," pautal niyang sabi. "Pero ayos lang ako." Isang kasinungalingan, at alam nilang pareho iyon. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip, lumapit ito ng bahagya at mas lalong itinutok ang payong sa kanya, hinahayaan ang sariling balikat na mabasa ng ulan. "Halika na. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan pwede kang magpatuyo at magkape man lang." O hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan sa presensya nito. Siguro dahil sa kalmadong boses, o siguro dahil sa mga matang walang bahid ng panghuhusga, o baka pagod na lang talaga siyang lumaban. Wala sa sarili, tumango siya. Ang biyahe sa loob ng sasakyan ng estranghero ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng windshield wiper na pilit nilalabanan ang malakas na buhos ng ulan at ang mahinang ugong ng air conditioner na nagbibigay ng init sa nanlalamig niyang katawan. Ipinahiram sa kanya ng lalaki ang jacket nito at kahit maluwag ito sa kanya, ang init na nagmumula roon ay tila isang yakap. Nakatingin lang si Liwayway sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng kalsada na nagiging malabong guhit dahil sa bilis at sa ulan. Hindi ito nagtanong, hindi ito nagsalita, at para doon, labis siyang nagpapasalamat. Dahil kung tatanungin siya nito kung ano ang nangyari, hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung paano isasalarawan ang 10 taong sakit sa iilang salita lamang. Huminto sila sa harap ng isang maliit na coffee shop sa isang hindi pamilyar na kanto ng bayan ng Amihan. Ang signboard nito ay gawa sa kahoy at may nakaukit na mga salita. Cafe Pag-asa. Pag-asa, isang salitang tila dayuhan na sa kanya. Sa loob, ang lugar ay maliit, pero maaliwalas. Amoy bagong giling na kape at cinnamon. Ilan lang ang tao. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa iba. "Mag-order lang ako," sabi ng lalaki. "Anong gusto mo?" "Kahit ano." Halos pabulong niyang sagot. Bumalik ito dala ang isang tuwalya at 2 tasa. "Hot chocolate. Mas mabuti yan sa ngayon." Inabot niya ang tasa gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad, pataas sa kanyang mga braso, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Sa unang pagkakataon mula nang tumakbo siya palabas ng bahay, huminga siya ng malalim. "Salamat," ulit niya. At sa pagkakataong ito, mas may laman na. Tumingin siya sa lalaki. Ngayon sa liwanag, mas nakikita na niya ang mukha nito. Malinis. Maamo ang mga mata, ngunit may bakas ng lungkot na hindi maipaliwanag.
Hindi mo kailangang gawin to. Walang problema, sagot nito at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ako nga pala si Kalinaw. Kalinaw. Ang pangalan ay bumagay sa kanya. Hindi niya alam kung paano nagsimula. Siguro dahil sa kabaitan nito. Siguro dahil sa mainit na tsokolate. O siguro dahil sa pangalan ng kafe. Pero dahan-dahan, ang mga salita ay nagsimulang kumawala mula sa kanya. Sa una ay pautal-utal, pagkatapos ay naging tuloy-tuloy na agos na parang isang dam na sa wakas ay sumuko na. Ikinuwento niya ang lahat. Ang cufflinks, ang email, ang mga litrato, ang 10 taon, ang mga salitang binitiwan ni Ramon, ang pagtulak, ang pagtakbo. Sa buong panahon na nagsasalita siya, nakikinig lang si Kalinaw. Walang putol, walang komento. Tanging ang mga mata nito ang nagbago. Habang binabanggit niya ang mga pagbabanta ni Ramon, nakita ni Liwayway ang pagtiim ng bagang nito. At nang binanggit niya ang pangalan, Ramon Silang, nakita niya ang isang madilim na kislap sa mga mata ni Kalinaw. Isang kislap na mabilis ding nawala. Na tila hindi niya sigurado kung nakita ba talaga niya iyon. Nang matapos siya, ang tanging tunog na lang na maririnig ay ang kanyang mahinang paghikbi. Hindi ka dapat bumalik doon, sabi ni Kalinaw. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Wala akong ibang pupuntahan, mahina niyang sagot. Lahat ng sa akin ay konektado sa kanya. May kinuha si Kalinaw sa kanyang wallet. Isang business card. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Attorney Francesca Cheska, David Family Law Specialist. Isa siya sa pinakamagaling, sabi ni Kalinaw. Kaibigan ko siya. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Tutulungan ka niya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Liwayway. Ing marinig ang pangalan niya mula sa bibig ng isang estranghero ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. At ang mga salitang iyon, hindi ka nag-iisa, ay ang lubid na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Kinabukasan inihatid siya ni Kalinaw sa opisina ni Attorney David. Hindi ito pumasok. Hinintay lang siya nito sa labas. Binigyan siya ng espasyo. Paglabas ni Liwayway mula sa malamig na gusali, makalipas ang 2 oras, hawak na niya ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumento, ang mga pirmadong papel, ang petisyon para sa annulment na may tatak na ng korte. Huminto siya sa labas ng gusali. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang ulan kagabi ay tila isang malayong bangungot. Tumingala siya sa langit, pinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang init ng araw sa kanyang balat ay totoo. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Nagsimula na ang laban. At sa kauna-unahang pagkakataon, handa na siyang lumaban para sa kanyang sarili. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Liwayway sa isang maliit na apartment na pansamantalang inayos ni Kalinaw para sa kanya. Simple lang ito. Malayong malayo sa karangyaan ng bahay na iniwan niya. Ngunit dito, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Walang mabibigat na tingin. Walang mga pahiwatig na nakakasakit. Tanging katahimikan. Ang pag-asang sinindihan ni Kalinaw at ni Attorney Cheska sa puso niya ay isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Mahina, ngunit sapat na para bigyan siya ng liwanag para sa susunod na hakbang. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi nagtagal. 1 linggo matapos niyang isampa ang kaso, natanggap ni Ramon ang summons mula sa korte. At tulad ng isang halimaw na nagising sa pagkakatulog, nagsimula itong manibasib. Nalaman ito ni Liwayway sa pinakapangkaraniwan at pinaka-public na paraan. Nasa grocery store siya, namimili ng ilang mga pangunahing pangangailangan. Gatas, tinapay, itlog. Mga simpleng bagay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng normalidad. Pagdating sa counter, inilabas niya ang ATM card
na konektado sa kanilang joint account, ang nag-iisang bank account na meron siya. Insufficient funds. Ma'am, sabi ng cashier, hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa susunod na customer. Napakunot ang noo ni Liwayway. Pakitry po ulit. Imposibleng yan. Sinubukan ulit ng cashier. Parehong resulta. Wala po talagang laman, ma'am. Naramdaman ni Liwayway ang pamumula ng kanyang muka. Ang mga tao sa likod niya ay nagsisimula ng magbulungan. Ang awa at inis sa kanilang mga mata ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kinuha niya ang card, iniwan ang mga pinamili, at nagmamadaling lumabas ng grocery, dala ang kahihiyan. Sa pinakamalapit na ATM machine, sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Ang parehong mensahe ang sumalubong sa kanya. Cannot process transaction. Doon niya naintindihan. Ginawa ito ni Ramon. Pinutol nito ang kanyang nag-iisang financial lifeline. Wala siyang kahit isang sentimo. Nanginginig siyang umupo sa isang bench sa labas. Tila isang masamang panaginip. Paano na siya? Paano siya mabubuhay? Habang siya'y tulala, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa screen. Isang bahagi niya ay gumaan. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, maiintindihan nila. Nay, sabi niya sa nanginginig na boses pagkasagot niya. Liwayway, Diyos ko anak, anong pinaggagawa mo sa buhay mo? Ang boses ng kanyang ina ay hindi malambing. Ito ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumawag si Ramon. Sinabi niya ang lahat. Nay, hindi totoo yang... Anong hindi totoo? Putol ng ina. Na may lalaki ka raw? Na ikaw ang nang iwan? Liwayway, para kaming binuhusan ng malamig na tubig dito. Matapos ang lahat ng ginawa ni Ramon para sa'yo. Para sa atin. Iginapang kanya sa karangyaan. At ito ang isusukli mo? Parang pinagsakluban ng langit at lupa, si Liwayway. Hindi lang pera niya ang kinuha ni Ramon. Kinuha rin nito ang kanyang pamilya. Nilason nito ang isip ng mga taong inaasahan niyang kakampi niya. Ay, nakikinig ka ba? Biktima ako dito. Niloko niya ako. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo ng kasinungalingan, Liwayway. Ayusin mo ang pamilya mo. Umuwi ka sa asawa mo at humingi ka ng tawad. At pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Napahagulhol si Liwayway doon mismo sa bench. Iniwan na siya ng lahat. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang malalapitan. Siya na lang mag-isa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ramon. Binuksan niya ito. Isang maikling pangungusap lang, ngunit puno ng lason. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating nang walang pera ko. Doon, ang natitirang pag-asa sa kanyang puso ay tuluyang namatay. Nagtagumpay si Ramon. Wasak na siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Umiiyak hanggang sa may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumaba si Kalinaw. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Liwayway, anong nangyari? Hindi siya makasagot. Ipinakita na lang niya ang telepono, ang text message, ang tawag mula sa kanyang ina. Naintindihan agad ni Kalinaw. Walang salita. Inalalayan siya nitong tumayo at isinakay sa kotse. Dinala siya nito pabalik sa apartment. Hindi ka pwedeng manatili dito. Alam niya ang lugar na to, sabi ni Kalinaw habang inaayos ang ilang gamit. May isa pa akong lugar. Mas ligtas, walang nakakaalam. Habang nasa biyahe sila papunta sa bagong lugar, naramdaman ni Liwayway ang matinding kabiguan. Kahit sa pagtulong sa kanya, parang patunay lang ito sa sinabi ni Ramon na hindi niya kaya ng walang tulong ng iba. Nang gabi ring iyon, sa bago at mas maliit ngunit mas ligtas na apartment, may kumatok sa pinto. Isang deliveryman. May dala itong isang malaking karton na kahon para sa kanya.
Wala po akong in-order. Sabi niya, bayad na po ma'am, pinapabigay lang po. Dala ng pag-usisa, kinuha niya ang kahon. Mula kanino kaya ito? Kay Kalinaw? Isinara niya ang pinto at maingat na binuksan ang kahon. Ang nasa loob nito, ang tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa. Nandoon ang lahat ng mamahaling regalong ibinigay sa kanya ni Ramon sa loob ng 10 taon. Ang unang designer bag na binili nito para sa kanya, ngayon ay may malaking laslas sa gitna. Ang mamahaling relos na regalo nito noong anibersaryo nila, basag ang salamin. Ang mga damit, ginupit-gupit. Ang mga alahas, pinagputol-putol. Ang lahat ng simbolo ng kanilang pagsasama ay naroon, winasak at ginawang basura. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, may isang maliit na puting card. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay ni Ramon ang 5 salita na tumatak sa kanyang pagkatao. Basura ka lang, tulad ng mga ito. Binitiwan ni Liwayway ang card. Napaluhod siya sa sahig, napapaligiran ng mga durog na alaala ng mga sirang simbolo ng isang pag-ibig na naging isang bangungot. Ang halimaw ay hindi lang kinuha ang kanyang pera at pamilya. Kinuha nito ang kanyang dignidad. At sa gabing iyon, sa sahig ng isang estrangherong apartment, naramdaman ni Liwayway na isa na nga siyang basura. Nakatanaw si Kalinaw mula sa siwang ng pinto ng kwarto ni Liwayway. Nakaupo ito sa sahig sa gitna ng mga wasak na gamit. Tulala. Hindi ito umiiyak. Mas malala pa roon. Ang mga mata nito ay walang buhay. Tila isang sisidlang nawalan na ng laman. Ang eksenang yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Kalinaw. Ang galit niya para kay Ramon Silang ay hindi na bago. Isa itong apoy na 10 taon na niyang inaalagaan. Isang apoy na pinapanatili niyang nagbabaga sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na lang basta galit. May kasama na itong kirot. Isang personal na kirot na para mismo sa babaeng nasa loob ng kwarto. Bigla, ang imahe ni Liwayway ay naglaho at napalitan ng isa pang alaala. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot, ngunit laging nagbabalik sa mga sandaling tulad nito. Nasa lumang kwarto siya ng kanyang kapatid na si Luna. Nakaupo ito sa kama, yakap-yakap ang mga tuhod, mas payat, mas maputla. Ang dating masayahing mga mata nito ay puno ng luha at kawalan ng pag-asa. Siya ay 20 taong gulang pa lamang noon. Sinira niya o ako, kuya. Hikbi ni Luna. Ang boses ay basag. Kinuha niya ang lahat. Ang pangarap ko. Ang tiwala ko. Sinira niya ako. Ang tinutukoy nito ay ang parehong lalaki. Ang kaibigan niya noon. Si Ramon Silang. Napapikit ng mariin si Kalinaw. Itinutulak ang alaala, pabalik sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Oo, ang paghihiganti para kay Luna, ang nagtulak sa kanya na imbestigahan, si Ramon. Ang paghihiganti ang dahilan kung bakit nasa radar niya si Liwayway, bago pa man ang gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ngunit ang awa at ang umuusbong na pagtingin na nararamdaman niya para sa babaeng ito ngayon. Iba na ito ay kanya. Hindi niya kayang tingnan si Liwayway na ganito. Hindi niya hahayaang gawin ni Ramon sa kanya ang ginawa nito kay Luna. Kumatok siya nang marahan sa pinto. Liwayway? Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Magbihis ka, sabi niya sa malumanay, ngunit may diin na boses. Aalis tayo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Saan? Sa isang lugar kung saan tanging tunog lang ng alon ang maririnig mo. Ang probinsya ng Talamaris ay may mga tagong paraiso at dinala ni Kalinaw si Liwayway sa isa sa mga paborito niyang lugar. Isang maliit na cove na may puting buhangin at mga batong naglalakihan sa magkabilang dulo. Tila mga gwardiyang nagbabantay sa kapayapaan ng lugar. Sa una, nanatili lang si Liwayway sa loob ng sasakyan. Ngunit dahan-dahan, tila tinatawag ng dagat, binuksan niya ang pinto.
at naglakad papalapit sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at hinayaan ang kanyang mga paa na bumaon sa mamasa-masang buhangin. Pinanood siya ni Kalinaw mula sa di kalayuan, nakasandal sa kotse. Nakita niya kung paano nito ipinikit ang mga mata, kung paano nito hinayaan ang maalat na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Isang maliit na buntong hininga ang kumawala mula rito. Isang buntong hiningang tila nagpakawala ng kahit kaunting bigat sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Kalinaw ang anino ng babaeng marahil ay si Liwayway bago pa dumating si Ramon sa buhay nito. At naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na protektahan ang aninong iyon na tulungan itong makabalik. "Gusto mong gumawa ng sandcastle?" Tanong niya lumalapit. Tumingin ito sa kanya na may halong pagtataka na tila sinabi niya ang pinakakakaibang bagay sa mundo. Pero pagkatapos ay isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang unang totoong nangiti na nakita niya mula rito. "Bata lang?" Natatawa nitong sabi. "Ang mga bata ang may pinakamalinis na puso," sagot ni Kalinaw. "Minsan, kailangan nating bumalik doon." At ganoon nga ang ginawa nila. Sa loob ng sumunod na oras, naging mga bata sila. Si Kalinaw ang naghukay ng muat, habang si Liwayway naman ang matiyagang nagdisenyo ng mga tore gamit ang mga basang buhangin at palamuti ng mga maliliit na kabibe at piraso ng corals. Nagtawanan sila ng isang malaking alon ang sumira sa kanilang depensa. Naghabulan sila sa dalampasigan. Sa mga sandaling iyon, nawala si Ramon, nawala si Halina, nawala ang kaso. Ang naroon lang ay sila, ang dagat at ang himig ng kapayapaan. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkulay kahel at lila, naupo sila sa buhanginan. Magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. "Salamat dito, Kian," sabi ni Liwayway, ginagamit ang palayaw na minsan niyang narinig mula kay Atty. Cheska. "Kailangan ko pala to." "Walang anuman," sagot ni Kalinaw. Ang kanyang tingin ay nasa mukha ni Liwayway sa kung paano sinasalamin ng mga mata nito ang kulay ng papalubog na araw. Isang hibla ng buhok ang napunta sa mukha nito at nang walang pag-iisip, itinaas ni Kalinaw ang kanyang kamay para ayusin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat nito, bigla siyang natigilan. Biglang bumigat ang kanyang kamay. Isang kasinungalingan ba ang lahat ng ito? Ang pagtulong, ang pag-aalala. Nagsimula ito sa paghihiganti. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay iba na. Totoo. At dahil totoo, nakaramdam siya ng pagkakasala. Dahil mayroon siyang itinatagong malaking bahagi ng kanyang sarili. Isang motibo na hindi pa nito alam. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang sandali ay nabasag. Pauwi. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito dahil sa pagiging estranghero. Ito ay isang katahimikang may laman. Isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita. Nang maihatid na niya si Liwayway, umuwi si Kalinaw sa sarili niyang bahay. Pumasok siya sa kanyang study. Isang lugar na saksi sa lahat ng kanyang mga plano. Binuksan niya ang ilaw at nilock ang pinto. Lumuhod siya sa harap ng isang malaking bookshelf at hinila ang isang partikular na libro. Sa likod nito ay isang maliit na safe. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang makapal na folder na may markang silang. Kinuha niya ito at inilapag sa kanyang mesa. Binuksan niya ito at ang mga laman ay kumalat. Mga financial record, mga litrato, mga timeline ng mga transaksyon, taon ng pagsisiyasat. Sa ilalim ng lahat ng papel, may isang litrato. Isang litratong kupas na. Ang litrato ng isang masayang dalaga na may hawak na diploma, nakangiti ng buong buo. Ang kanyang kapatid, si Luna. Hinaplos ni Kalinaw ang litrato. Ang lambot sa kanyang mga mata kanina
Sa dalampasigan ay napalitan ng isang matigas at determinadong tingin. Tumingin siya sa mga dokumento. Pagkatapos ay sa litrato. Malapit na, kapatid. Bulong niya sa hangin. Sa katahimikan ng kanyang study. Malapit na. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang bagong uri ng pagod kay Liwayway. Isang pagod na malugod niyang tinanggap. Pagod mula sa trabaho. Sa tulong ni Aling Rose, ang matandang may-ari ng Cafe Pag-asa na naging parang pangalawang ina sa kanya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang barista at all-around crew. Ang sahod ay maliit. Sapat lang para sa kanyang pang-araw-araw na gastos, ngunit ang halaga nito sa kanyang pagkatao ay hindi matatawaran. Ang bawat tasa ng kapeng tinitimpla niya, ang bawat mesang pinupunasan niya, ang bawat ngiti ng pasasalamat mula sa isang customer, lahat ng yon ay kanya. Pinaghirapan niya, hindi bigay, hindi utang. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, naramdaman niyang mayroon siyang silbi sa mundo na hindi nakakabit sa pangalan ni Ramon Silang. Ang Cafe Pag-asa ay naging kanyang santuwaryo. Ang amoy ng kape ay nagpapatahan sa kanyang mga pangamba. Ang abalang tunog ng mga tao ay nagtataboy sa kalungkutan. At si Kalinaw, paminsan-minsan ay dumadaan ito. Hindi para mang-abala, kundi para lang kumustahin siya, para mag-iwan ng isang tasa ng paborito niyang tsa, at para ipaalala sa kanya sa pamamagitan ng isang simpleng ngiti na hindi siya nag-iisa. Unti-unti, ang tiwalang winasak ni Ramon ay dahan-dahang pinupulot at binubuong muli ni Liwayway. At ang malaking bahagi ng tiwalang iyon ay ibinibigay niya kay Kalinaw. Nagsisimula na siyang maniwala na may mga tao pa ring mabuti sa mundo. Isang maulan na hapon, nang mahina ang mga customer, nilapitan siya ni Aling Rose. "Hija," sabi ng matanda, "pwede ko bang hingi ng tulong mo? Kailangan ko na kasing ayusin yung lumang bodega sa likod. Punong-puno na ng mga lumang gamit ng pumanaw kong asawa. Baka may mapakinabangan ka pa roon." "Sige po, Aling Rose. Ako na pong bahala." Nakangiting sagot ni Liwayway. Ang bodega ay maliit at amoy alikabok at lumang papel. Puno ito ng mga kahon na nakatambak sa isang sulok. Nagsimula siyang buhatin ng mga ito isa-isa. Pinagbubukod-bukod ang mga dapat nang itapon at ang mga pwedeng pang-itago. Habang inaabot niya ang isang kahon sa pinakaitaas, nadulas ito sa kanyang mga kamay. Sa kanyang pagkabigla, hindi niya ito nasalo. Bumagsak ang kahon sa sahig at ang mga laman nito, mga lumang libro, mga picture frame at mga nakatuping dokumento ay kumalat sa semento. "Naku po," bulong niya sa sarili. Mabilis siyang lumuhod para pulutin ang mga nagkalat na gamit. Isang makapal at mabigat na libro ang unang kinuha niya. Isa itong yearbook ng isang lokal na unibersidad. May kulay maroon na pabalat at gintong mga letrang nagsasabing Class of 2005. Dala ng kuryosidad, umupo siya sa sahig at binuklat ito. Ang mga pahina ay manilaw-nilaw na. Ang mga mukha sa itim at puting mga litrato ay mga estranghero, mga kabataang puno ng pangarap. Hindi alintana ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila sa hinaharap. Habang papalapit siya sa dulo ng libro, sa mga pahina ng mga extracurricular clubs, isang pamilyar na mukha ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa litrato ng Debate Society, nakita niya ang isang mas batang bersyon ni Kalinaw. Mas payat, may suot na salamin, ngunit ang maamo at seryosong mga mata ay parehong-pareho. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. "Ikaw pala yan, Kian." Natatawa niyang bulong. Ang gaan sa pakiramdam na makita ang isang bahagi ng nakaraan ng taong unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay napadako sa taong katabi ni Kalinaw sa litrato. Ang taong nakaakbay pa rito na para bang sila ang pinakamatalik na magkaibigan sa buong mundo. Ang buhok ay iba. Ang katawan ay mas payat. Ngunit ang mapagmataas ng ngiti, ang aroganteng kislap sa mga mata
Iyon ay hindi niya maaaring ipagkamali. Iyon si Ramon. Naramdaman ni Liwayway na tila huminto ang kanyang paghinga. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang litrato, pilit na kinukumbinsi ang sarili na nagkakamali lang siya ng tingin. Baka kamukha lang, ngunit sa ilalim ng litrato, naroon ang caption, nakatype sa maliliit na letra. The undefeated duo of the Debate Society, Kalinaw Kian de Leon and Ramon Silang. Ang mga pangalan, magkatabi, itim sa puti. Isang katotohanang hindi matatakasan. Ang braso ni Ramon na nakaakbay kay Kalinaw ay hindi na mukhang palakaibigan. Mukha na itong kamay ng isang ahas. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay hindi na mukhang nawangiti ng tagumpay. Mukha na itong ngiti ng 2 taong may lihim na pinagsasamahan. Lahat ay biglang bumalik sa kanya. Ang gabing una silang nagkita, paanong napunta si Kalinaw sa eksaktong lugar na yon, sa gitna ng ulan? Ang kakaibang pagbabago sa mga mata nito nang una niyang banggitin ang pangalan ni Ramon. Ang tila walang katapusang kaalaman nito tungkol sa batas at kung paano labanan ang isang taong tulad ni Ramon. Hindi ito pagkakataon lang, hindi ito aksidente. Ang kamay ni Liwayway na may hawak sa yearbook ay nagsimulang manginig. Ang pakiramdam ay hindi lang pagkabigla. Ito ay pagtataksil. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa ulan noong gabing iyon. Ang taong sumagip sa kanya. Ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang taong unti-unti niyang hinahayaang pumasok sa kanyang puso ay kilala pala ang kanyang berdugo. At hindi lang basta kilala, sila ay magkaibigan. Buong lakas, isinara niya ang yearbook. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pabalat ay umaling-aungaw sa tahimik na bodega. Isang tunog na kasing bigat ng katotohanang biglang pumatong sa kanyang balikat. Alam niya, mula sa simula, alam na niya, at nagsinungaling siya. Ang yearbook ay nakapatong sa maliit na mesa sa sala, nakasara, ngunit para kay Liwayway, ang bigat nito ay sapat na para gumuho ang buong apartment. Bawat minuto ng paghihintay sa pagdating ni Kalinaw ay isang pahirap. Ang galit ay nagsimulang humupa, at ang naiwan ay isang malamig, mapait na pakiramdam ng pagkabigo. Nilinlang ka na naman niya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na muling kumakalat. Inakala niyang natagpuan na niya ang isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong iba kay Ramon. Ngunit ngayon, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay lumalabo. Nang marinig niya ang katok sa pinto, hindi kumabog ang kanyang dibdib sa pananabik gaya ng dati. Sa halip, tila ito naging isang piraso ng yelo. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili, at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Kalinaw. May dalang isang maliit na paper bag mula sa isang bakery at ang pamilyar na ngiti sa kanyang mga labi. May pasalubong ako, paborito mong ensaymada. Ngunit ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho nang makita ang walang emosyong mukha ni Liwayway. Wala ang dating init sa mga mata nito. May problema ba, Liway? Tanong ni Kalinaw. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Liwayway. Tumabi lang siya para papasukin ito. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang hatol. Sinundan siya ng tingin ni Kalinaw habang naglalakad siya papunta sa mesa at itinuro ang maroon na libro. Ano yan? Ikaw ang magsabi sa akin. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Napakunot ang noo ni Kalinaw. Lumapit siya at nang makita ang yearbook, isang halos hindi mapansing paninigas ang dumaan sa kanyang katawan. Kilala niya ang librong iyon. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang mga daliri niya ay automatikong nagpunta sa pahina ng Debate Society. Katahimikan. Isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Liwayway? Simula niya. Ngunit pinutol siya nito. Bakit? Tanong ni Liwayway.
Ang boses ay nagsisimula ng manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong na yon. Ang tanong na alam niyang darating. Ang tanong na kinatatakutan niya gabi-gabi. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. Ang dating puno ng pag-asa at unti-unting pagtitiwala ay napalitan ngayon ng isang basag na salamin, sumasalamin sa imahe ng isang sinungaling. Walang saysay ang pagtanggi, walang puwang para sa mga palusot. Dahil komplikado, mahina niyang sagot, isang sagot na alam niyang hindi sapat. Komplikado? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Liwayway. Anong komplikado doon, Kian? Ang sabihing, Liway, magkaibigan pala kami ng demonyong sumira sa buhay mo? Ganoon ba kakomplikado yon? Napayuko si Kalinaw. Bawat salita ay isang dagok. Tama siya. Dapat ay sinabi na niya. Ngunit kailan? At paano? Paano niya sasabihin ang isang katotohanang napapalibutan ng napakaraming kasinungalingan at sakit? Hindi na kami magkaibigan, sabi niya. Itinaas ang kanyang tingin, pilit na ipinapakita ang katotohanan sa kanyang mga mata. Matagal na, at si Ramon ang dahilan. Nakita niya ang pagdududa sa mukha ni Liwayway. Kailangan itong malaman ang lahat. Ang kapatid ko, simula niya, at ang pagbanggit pa lang sa salitang iyon ay nagdulot ng isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Si Luna, siya ang bunso namin. Matalino, masayahin, puno ng pangarap. Kasama ko siyang lumaki, nangako akong poprotektahan ko siya. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago, na puno ng isang galit na matagal na niyang itinatago. Nang magsimulang umasenso si Ramon, naging malapit siya sa pamilya namin. Magaling siyang magsalita, kaakit-akit. At si Luna, humanga siya sa kanya. Minahal siya ng kapatid ko ng buong buo. Nilinlang siya ni Ramon, pinangakuan ng kasal ng isang pamilya. Pero ang totoo, ginamit lang niya si Luna para makuha ang tiwala ng tatay ko na isang government official noon. Ginamit niya ang koneksyon namin para sa mga illegal niyang transaksyon. At nang makuha na niya ang gusto niya, nang malaman niyang buntis ang kapatid ko, iniwan niya ito na parang basura. Tumingin si Kalinaw sa kawalan. Ang mga alaala ay bumabalik na parang isang bagyo. Nawala ang lahat sa amin. Ang reputasyon ni Papa, ang kalusugan niya. At si Luna, hindi niya kinaya. Ang liwanag sa mga mata niya, unti-unting namatay. Isang gabi, sumuko na lang siya at isinama niya ang hindi pa naisisilang kong pamangkin. Nakinig si Liwayway sa bawat salita. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting natunaw. Napalitan ng isang malalim na awa para sa lalaking nasa harapan niya niya at isang matinding pagkamuhi para kay Ramon na lumampas pa sa sarili niyang karanasan. Ngayon, naiintindihan na niya ang dilim sa mga mata ni Kalinaw sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi lang yun galit, iyon ay pagluluksa. Ngunit ang awa ay mabilis na hinaluan ng isa pang damdamin. Isang mas matalas na kirot ng pagtataksil dahil ang trahedyang ito, gaano man kasakit, ay hindi nagbubura sa katotohanang ginamit siya. Kaya pala, bulong ni Liwayway at sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Kaya pala nandoon ka noong gabing iyon. Kaya pala alam mo ang lahat ng dapat gawin. Hindi iyon pagkakataon. Planado ang lahat. Tumingin siya kay Kalinaw. Ang mga mata ay puno ng bagong sakit. Isa lang ba akong instrumento sa paghihiganti mo, Kian? Isang piyesa sa laro mo laban kay Ramon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liwayway at alam niyang siya ang may kagagawan noon. Hindi. Mabilis niyang sagot, humakbang papalapit.
Hindi liway, pakinggan mo ako. Oo, nagsimula ito sa paghihiganti. Oo, sinubaybayan ko si Ramon. At nang malaman kong may problema kayo, nakita ko ang isang oportunidad para mapabagsak siya. Pero hindi ko inasahan na makikilala kita ng ganito. Hinawakan niya ang kanyang braso. Ang kanyang paghawak ay marahan ngunit desperado. Ang pagtulong ko sa'yo, ang pag-aalala ko, ang araw sa dalampasigan, lahat yon totoo. Maniwala ka sa akin. Naging totoo ang lahat para sa akin. Ang plano ay nawala. At ikaw na lang ang nakikita ko. Ang kanyang pagsusumamo ay totoo. Bawat salita ay nagmumula sa kanyang puso. Ngunit habang tinitingnan niya si Liwayway, nakikita niya ang pader na unti-unting itinatayo nito sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga kasinungalingan ni Ramon. At ngayon, mga kasinungalingan niya. Hinila ni Liwayway ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Kalinaw. Ang init ng kanyang palad ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya. Paano siya maniniwala? Kakatakas niya lang mula sa isang dekada ng panloloko. Ang puso niya ay masyadong marupok para sumugal muli. Paano ako maniniwala? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang buong pundasyon ng kung anong mayroon tayo, ang pagkakaibigan, ang tiwala, ay itinayo sa isang kasinungalingan. Paano ko malalaman kung alin ang totoo at alin ang bahagi ng plano mo? Umiling siya. Umatras ng isang hakbang. Naiintindihan ko ang galit mo. Kian, naiintindihan ko ang sakit mo. Pero hindi mo ako dapat dinamay dito ng ganito. Hindi ko sinasadyang saktan ka, sabi ni Kalinaw. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo, lalayo ka. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Siguro nga dapat lang. Ang sakit sa mukha ni Kalinaw ay halos hindi niya kayang tingnan. Ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang natitirang piraso ng kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko ngayon. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang kalmadong nakakatakot. Isang kalmadong pagod na sa lahat. Kailangan kong mag-isip. Tumingin siya sa pinto. Umalis ka muna. Ang mga salita ay tumama kay Kalinaw na parang isang pinal na hatol. Tumango ito, ang pagkatalo ay malinaw sa kanyang buong pagkatao. Walang sinabi, walang argumento. Naglakad ito papunta sa pinto, huminto sandali, na tila may gusto pang sabihin. Ngunit sa huli, ay binuksan na lang ito at lumabas. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan sa apartment ay naging nakabibingi. Napaupo si Liwayway sa sofa, ipinikit ang kanyang mga mata. Dalawang lalaki. Dalawang uri ng pagtataksil. Ang isa ay dahil sa kasakiman. Ang isa ay dahil sa kalungkutan. Ngunit parehong masakit. Parehong nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na siya'y ginamit. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang matinis na tunog ay tila isang hiyaw sa loob ng silid. Ayaw niya itong sagutin. Ngunit mapilit ang pagring. Sa wakas, kinuha niya ito. Hindi na tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na malambing, matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lamig. Liwayway Sarmiento? Magandang gabi. Pasensya na sa abala. Napakunot ang noo ni Liwayway. Sino to? Nagkaroon ng isang maikling pagtawa sa kabilang linya. Isang pagtawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Si Halina to, sabi ng boses. May kailangan kang malaman tungkol sa lalaking tumutulong sa'yo at sa asawa mo. Ang pangalan ay tumagos sa pandinig ni Liwayway na parang isang matulis na bubog. Halina, ang babae sa mga litrato.
ang sanhi ng lahat. Ang unang instinct ni Liwayway ay ibaba ang telepono, putulin ang koneksyon. Huwag bigyan ng kahit anong puwang ang babaeng ito sa kanyang buhay. Ngunit isang parte na pagod na sa mga kasinungalingan at kalahating katotohanan ay hindi maigalaw ang daliri. Ano pa bang kasinungalingan ang sasabihin nito? Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Liwayway. Gusto lang kitang tulungan, sagot ni Halina. Ang boses ay puno ng isang pekeng pag-aalala na nagbigay ng kilabot kay Liwayway. Alam kong nalilito ka ngayon dahil kay Kian. Alam ko ang pakiramdam na, yan, pareho lang tayong biktima, Liwayway. Pareho lang tayong biktima. Ang mga salitang yon ay isang insulto. Ngunit ang pag-usisa ay mas malakas kaysa sa kanyang galit. Magkita tayo, sabi ni Halina, sa lobby ng Grand Peninsula Hotel, bukas, 3:00 ng hapon, para malaman mo ang buong katotohanan. Kinabukasan, sa loob ng marangyang lobby ng hotel, nahanap agad ni Liwayway si Halina. Nakaupo ito sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang ganda. Mukha itong elegante, ngunit kung titingnan ng malapitan, makikita ang pamumugto ng kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. Isa itong perpektong pagganap. Umupo si Liwayway sa tapat niya, walang imik, naghihintay. Salamat sa pagdating, panimula ni Halina. Ang boses ay mahina at tila basag. Alam kong galit ka sa akin. Karapatan mo yan. Pero nandito ako, hindi bilang kaaway mo. Nandito ako bilang isang babaeng niloko rin. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Halina. Mabilis niya itong pinunasan. Niloko ako ni Ramon. Pinaniwala niya akong hihiwalayan kanya para sa akin. Ngunit ang totoo, ginagamit lang niya ako. Tinitigan lang siya ni Liwayway. Ang kanyang puso ay isang matigas na bato. Hindi siya naniniwala sa kahit anong drama nito. Pero hindi si Ramon ang dahilan kung bakit ako narito. Pagpapatuloy ni Halina. Kundi si Kian. Sa pagbanggit ng pangalan, nakaramdam ng kirot si Liwayway. Narinig ko ang lahat, Liwayway, sabi ni Halina. Yumuko na, para bang nagbabahagi ng isang malagim na sikreto. Ang plano niya laban kay Ramon, ang tungkol sa kapatid niya, ang lahat. At ang dapat mong malaman ay ang pinakamasakit na parte. Ginamit ka lang niya. Pinakikinggan ni Liwayway ang bawat salita, hinahanapan ng butas, ng kasinungalingan. Walang totoo sa pinakita niya sa'yo, sabi ni Halina. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Ang pagligtas sa'yo sa ulan, ang pagtulong sa'yo, ang pagpapangiti sa'yo. Lahat yon ay parte ng plano. Kailangan ka niya para mapabagsak si Ramon. Kailangan niya ang tiwala mo. At nang makuha niya yon, itatapon ka na lang din niya, tulad ng ginawa ni Ramon sa akin. Ang mga salita ni Halina ay perpektong sumasabay sa mga takot at pagdududa na nagsimula ng mamuo sa puso ni Liwayway. Ang sinasabi nito ay isang mas masahol na bersyon ng katotohanang inamin ni Kian. Sa bersyon ni Kian, mayroong katotohanan sa kanilang pinagsamahan. Sa bersyon ni Halina, lahat ay isang kalkuladong laro. Pareho lang tayong biktima, Liwayway. Ulit ni Halina. Inaabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa na para bang hahawakan siya. Mga laruan lang sa laro ng dalawang lalaking mapaghiganti. Hindi hinayaan ni Liwayway na mahawakan siya nito. Umayos siya ng upo. Kung tapos ka na. Biglang kinuha ni Halina ang kanyang telepono at ang ekspresyon nito ay biglang nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa pagkagulat. Diyos ko, hindi. Ang bilis naman. Anong problema? Tanong ni Liwayway. Kahit ayaw na niyang malaman, ipinakita sa kanya ni Halina ang screen ng telepono nito. Isang sikat na entertainment blog. Ang headline ay malaki at nakakabulag.
Misis ng kilalang negosyante na huling nakikipagtagpo sa kanyang abogado, ang iskandalo sa likod ng annulment case ni Ramon Silang. At sa ilalim nito, mga litratong pamilyar kay Liwayway, ngunit ngayon ay may ibang kahulugan. Ang isang litrato nila ni Kian sa dalampasigan, kung saan sila'y nagtatawanan, ay nakrop sa paraang mukha silang naglalambingan. Ang isang litrato kung saan inaalalayan siya ni Kian pasakay sa kotse noong gabing umuulan, sa madilim na anggulo, ay mukhang isang sikretong pagtatagpo. At ang pinakamasahol sa lahat, isang litrato niya na pumapasok sa safe apartment ni Kian na pinalabas na para bang ito ang kanilang love nest. Ang mga litrato ay malinaw na kinuha mula sa malayo. Stolen shots. Kinilabutan si Liwayway. May sumusunod sa kanila. Anong kalokohan to? Nanginginig niyang sabi. Hindi maalis ang tingin sa screen. Sila. Bulong ni Halina. Ang mukha ay puno ng pekeng takot. Gawa ito ni Ramon. Para sirain ka bago pa man ang hearing. Para palabasin na ikaw ang nangaliwa. Na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Mabilis na binuksan ni Liwayway ang sarili niyang social media. Huli na ang lahat. Kumalat na parang apoy ang balita. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Ang mga komento ay brutal. Ayan na, lumabas din ang totoong kulay. Kawawang Mr. Silang, nagpakahirap magtrabaho para lang lokohin ng asawa. Malas lang ng abogado, nadamay pa sa kalandian ng babae. Gold digger, flirt, adulterer. Libo-libong estranghero ang humuhusga sa kanya. Ipinapako siya sa krus para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tumayo si Halina na para bang natataranta. Kailangan ko nang umalis. Liwayway, mag-ingat ka. Hindi mo alam ang kayang gawin ni Ramon. At sa mga salitang iyon, mabilis itong umalis. Iniwan si Liwayway na mag-isa sa gitna ng lobby, sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Habang naglalakad si Liwayway palabas ng hotel, nakaramdam siya ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin mula sa mga taong hindi niya kilala. Ang kahihiyan ay isang makapal na kumot na bumalot sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Ito ang gusto ni Ramon. Ang sirain hindi lang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at pagkatao. Nang makasakay siya sa taxi, tumawag ang kanyang abogado na si Atty. Cheska. Liway, nakita ko na, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Malinaw na black propaganda ito. Pero, kailangan nating maging handa. Malaki ang magiging epekto nito sa kaso mo. The judge might see this as a sign of questionable character. Ramon is playing dirty. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng galit. Ang galit ay para kay Ramon, sa dumi ng laro nito. Ang galit ay para kay Halina, sa pagiging ahas nito. At ang isang bahagi ng galit na yon ay para kay Kian. Dahil sa pagiging totoo man o hindi ng intensyon nito, ang koneksyon niya dito, ang naging sandata na ginamit ni Ramon laban sa kanya. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isang pamilyar na numero, ang numero ni Ramon. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Hindi niya ito hinayaang magsalita. Masaya ka na? Sigaw niya sa telepono. Ang mga luha ng galit at kahihiyan ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nakuha mo na ba ang gusto mo? Nasira mo na ako ng tuluyan. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang mahinang pagtawa. Isang tawang puno ng tagumpay at paghamak. Sinabi ko na sa'yo, Liwayway, sabi ni Ramon sa isang kalmado at nakakakilabot na boses. Wala kang laban sa akin. Nagpatuloy ito. Ngayon, buong mundo na ang nakakaalam kung anong klaseng babae ka. At pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Binitiwan ni Liwayway ang kanyang telepono na para bang napaso siya. Napasandal siya sa pinto. Dahan-dahang dumudulas paubos sa sahig. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakaraang linggo
ay biglang nawala. Ang kahihiyan, ang pagkabigo, ang pakiramdam na pinagtaksilan hindi lang ng isang tao, kundi ng buong mundo. Tinalo na siya. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanyang sala, ngunit ang isip niya ay nasa labas, nasa bawat telepono, bawat laptop, bawat usapan ng mga taong hindi niya kilala. Ang apartment na dati niyang santuwaryo ay naging isang kulungan. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito'y nagpapalakas lamang sa mga sigaw ng panghuhusga sa kanyang isipan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang lamunin ng dilim ng gabi ang buong silid, umaasang makakapagtago siya rito. Ngunit walang mapagtataguan. Umupo siya sa sahig, sa isang sulok, at muling binuksan ang kanyang telepono. Isang kamalian, isang anyaya sa sariling parusa. Ang kanyang social media ay isang digital na execution squad. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako, katabi ng mga salitang tumatatak sa kanyang pagkatao na parang mainit na bakal, libo-libong komento. Walang utang na loob, matapos bigyan ng magandang buhay, ahas pala. Kitang-kita sa mga mata, malandi. Hindi na nahiya. Dapat sa mga ganyang babae, tinatapon lang. Ang bawat salita ay isang bato. Ang bawat like sa komento ay isang sampal. Ang bawat share ay isang pagyurak sa kanyang dignidad. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang paghinga, na para bang ang bigat ng opinyon ng buong mundo ay nakadagan sa kanyang dibdib. Naintindihan niya ngayon, hindi lang ito basta paghihiganti, ito ay isang pagwasak. Sistematikong sinisira ni Ramon ang kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira. Habang siya'y abala sa paglunod sa sarili sa lason ng social media, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag. Kalinaw. Ang pangalan ay nagdulot ng isang panibagong bugso ng galit sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, kahihiyan, at pagkabigo ay biglang nagkaroon ng isang target. Kailangan niyang may masisisi, kailangan niyang may mapagbuntunan. At sa sandaling iyon, ang taong iyon ay si Kian. Sinagot niya ang tawag. Liway, nakita ko na. Pakinggan mo ako. Hindi yan totoo. Pakanalang yan ni Ramon. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Liwayway. Ang boses ay basag at puno ng galit na hindi niya alam na kaya pala niyang ilabas. Pare-pareho lang kayo. Mga manloloko. Mga manggagamit. Hindi, Liway. Magkaiba kami. Magkaiba. Sa paanong paraan, Kian? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ginamit niya ako para sa pera at kapangyarihan. Ikaw, ginamit mo ako para sa paghihiganti mo. Sa huli, pareho niyo lang akong ginawang laruan. Isang kasangkapan para sa mga pansarili niyong interes. Hindi totoo yan. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang nararamdaman mo? Putol niya. Ang nararamdaman mo ay hindi mahalaga. Dahil ang pundasyon ng lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang kasinungalingan mo ang nagbigay kay Ramon ng sandatang ginamit niya para wasakin ako ngayon. Kung naging tapat ka lang sana mula sa simula, hindi sana mangyayari to. Natahimik si Kian sa kabilang linya. Walang maisagot. Dahil sa isang banda, alam nitong tama si Liwayway. Pinagsisihan ko ang lahat. Patuloy ni Liwayway. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pinagsisihan kong tumakbo ako sa gitna ng ulan. Pinagsisihan kong tinanggap ko ang tulong mo. Pinagsisihan kong pinagkatiwalaan kita. Huminto siya sandali. Humugot ng hininga para sa huling pinakamasakit na mga salita. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kahit kailan, pinagsisisihan kong nakilala kita. At bago pa man makasagot si Kian, ibinaba na niya ang telepono. Ibinato niya ito sa kabilang dulo ng sofa na para bang isa itong maruming bagay. Tapos na. Tinapos na niya ang lahat. Ngayon,
Wala na talagang natira. Dinala siya ng kanyang mga paa sa banyo. Huminto siya sa harap ng salamin. Sa dilim, bahagya lang niyang maaninag ang kanyang refleksyon. Binuksan niya ang ilaw. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay isang estranghera. Ang mga mata nito ay mugto at pula. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga labi ay walang kulay. Ang dating kislap ng pag-asa na nagsimulang sumibol doon ay tuluyan ng namatay. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng talunan. Isang babaeng wasak. Isang babaeng pinagtaksilan ng dalawang lalaki at hinusgahan ng buong mundo. Hindi niya nakilala ang sarili. Hindi na niya kinaya. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Dahan-dahan siyang dumulas, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Doon, sa malamig na tiles ng banyo, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay isang tahimik, nanginginig na paghagulhol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay isang piraso ng kanyang puso na tuluyang sumusuko. Umiyak siya para sa 10 taong nasayang, para sa tiwalang nawala, para sa pamilyang tumalikod, para sa pag-asang naging kasinungalingan, at para sa dignidad na ninakaw sa kanya. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas, hanggang sa ang natira na lang ay isang nakakapanghinang pagod at isang malawak na kawalan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nananatili roon. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas para tumayo, naglakad siya pabalik sa sala na parang isang zombie. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang puso ay manhid. Ang kanyang tingin ay napadako sa sulok kung saan nakalagay pa rin ang kahon. Ang kahon ng mga wasak na regalo ni Ramon. Ang kahon na nagsimula ng lahat ng ito. Nilapitan niya ito. Isa-isang pinulot ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Ang ginupit na seda, ang basag na salamin, ang mga durog na perlas, para siyang tumitingin sa mga labi ng kanyang sariling buhay. Ang huli niyang kinuha ay ang silver na picture frame ng kanilang kasal. Basag ang salamin nito at ang litrato nila ni Ramon. Masaya, nakangiti, walang kamalay-malay, ay may malaking gisi sa gitna. Hinawakan niya ang litrato na para bang sa paghawak dito ay mabubura niya ang lahat. Nang hawiin niya ang punit na papel, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa likod nito, nakasiksik sa pagitan ng litrato at ng karton sa likod ng frame. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang inalis ang karton. At doon, nakadikit sa likod ng kanilang litrato ng kasal, nakatago sa loob ng maraming taon, ay isang bagay na maliit, itim, at hindi niya inaasahan. Isang maliit na USB flash drive. Hawak ni Liwayway ang maliit na USB drive sa kanyang palad. Malamig, matigas, totoo. Sa gitna ng mga wasak na simbolo ng kanyang nakaraan, narito ang isang bagay na buo. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ito nandoon? Ano ang laman nito? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay baka isa lang itong lumang storage device para sa mga litrato. O baka isa na namang pakanaan ni Ramon, isang laso na naghihintay na magbukas. Ang pag-aalinlangan at takot ay gumapang sa kanya. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos maramdaman ang pinakailalim na bahagi ng kawalan, ano pa ba ang maaari niyang ikatakot? Wala na. Dala ang isang bagong uri ng determinasyon na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang luma niyang laptop na matagal nang hindi nagagamit. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi na dahil sa takot o kalungkutan. Ito ay dahil sa isang halo ng kaba at isang maliit, nagbabagang tuldok ng pag-usisa. Isinaksak niya ang USB drive. Huminga siya ng malalim. Nag-click siya sa icon na lumabas sa screen. Ang folder ay walang pangalan. Sa loob nito, isa pang folder at isa pa. Tila isang maze na sadyang ginawa para iligaw ang sino mang magtatangkang magbukas.
Ngunit nagpatuloy siya at nang sa wakas ay marating niya ang pinakadulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay huminto. Hindi ito mga litrato. Ang laman nito ay mga dokumento, mga spreadsheet, mga audio recording, mga nascan na kontrata. Ang bawat isa ay may pangalan. Mga pangalan ng mga kumpanya, mga pangalan ng mga politiko, mga petsa, at mga numero. Napakaraming numero. Kahit hindi siya isang eksperto sa negosyo, naintindihan niya ang kanyang nakikita. Ito ay isang detalyadong talaan ng katiwalian. Mga pekeng kontrata para sa mga proyektong hindi naman umiral, mga bank transfer papunta sa mga offshore accounts, mga audio recording ng mga usapan kung saan malinaw na pinag-uusapan ni Ramon ang tungkol sa mga suhol at mga ilegal na transaksyon. Ito ang madilim na sikreto ni Ramon Silang. Ang tunay na pundasyon ng kanyang imperyo. Lahat ng karangyaan, lahat ng kapangyarihan, lahat ay itinayo sa ibabaw ng krimen at panloloko. Naalala niya ang sinabi ni Halina, "Hindi mo alam ang kayang gawin ni Ramon." At ang sinabi ni Kian tungkol sa kung paano ginamit ni Ramon ang kanyang pamilya. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ito ang pruweba. Ang lahat ng ito. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Bakit ito naitago sa likod ng kanilang litrato ng kasal? At pagkatapos, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Ito ay isang insurance policy. Isinuksok ito ni Ramon sa pinaka-personal at pinaka-sentimental na bagay sa kanilang bahay. Isang bagay na hindi niya kailanman iisiping sirain o itapon. Isang bagay na para sa kanya ay sagrado. Inakala nitong ito ang pinakaligtas na lugar. Isang perpektong pagtatago sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig ay ang mismong nagtatago sa pinakamadilim na kasalanan nito. Pinanood niya ang cursor na kumukurap sa screen. Ang kapangyarihan sa dulo ng kanyang mga daliri ay nakakabingi. Maaari niyang sirain si Ramon, hindi lang sa korte ng pamilya, kundi sa mata ng buong mundo. Maaari niyang kunin ang lahat mula rito, tulad ng ginawa nito sa kanya. Ang paghihiganti ay nasa abot kamay niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga dokumento, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi rin ito saya. Ito ay kalinawan. Naunawaan niya na ang tunay niyang kalaban ay hindi lang si Ramon. Ito ay ang babaeng nasa salamin kagabi. Ang babaeng talunan. Ang babaeng wasak. Ang babaeng naniniwalang ang halaga niya ay nakadepende sa opinyon ng iba. Ang kapangyarihang ito ay hindi niya gagamitin para sa paghihiganti. Gagamitin niya ito para sa katarungan, para sa kanyang sarili, para kay Luna, at para sa lahat ng iba pang biktima ni Ramon. Ang kanyang lakas ay hindi pala magmumula kay Kian. Hindi ito magmumula sa kahit kaninong lalaki. Ang kanyang lakas ay narito pala mismo, nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Naghihintay lang na matagpuan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa halip na tawagan si Kian, hinanap niya ang numero ni Attorney Cheska David. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagring, sumagot ito. Ang boses ay inaantok pa. "Attorney David, I'm sorry to call this late," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi na ito basag. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang awtoridad na ngayon lang niya natagpuan sa kanyang sarili. "Mayroon na akong lahat ng kailangan natin," pagpapatuloy niya. "Higit pa sa kailangan natin, oras na para tapusin ito." Pagkatapos ng tawag, bumalik ang tingin niya sa telepono. Nakita niya ang pangalan ni Kian sa kanyang recent calls. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit ang nag-aapoy na galit ay napalitan na ng isang malungkot na pagtanggap. Naintindihan niya ang kanyang ginawa. Ngunit hindi na yon ang sentro ng kanyang mundo.
Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa kanya. Dahan-dahan, pinindot niya ang pangalan nito at pinili ang delete contact. Isang simbolo, isang pagpapalaya. Ito na ang kanyang laban. Mag-isa. Bago niya isinara ang kanyang laptop, isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang email. Mula sa isang kakaibang address, isang string lang ng mga numero at letra. Ang subject, para sa katarungan. Nag-aalangan. Binuksan niya ito. Ang email ay walang laman, maliban sa isang video file attachment at isang maikling mensahe sa ilalim. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Tanging ang katarungan para sa kanya. Ipinadala ko na rin ito sa iyong abogado. Ito ang aking buong testimonya. Kian, binuksan niya ang video. Lumabas ang mukha ni Kian, nakaupo sa kanyang study, ang mga mata ay seryoso at puno ng sakit. At nagsimula siyang magsalita. Isinasalaysay ang buong kwento ng kanyang kapatid na si Luna. Nagpapakita ng mga ebidensyang siya mismo ang nakalap sa loob ng maraming taon. Isang testimonya na hindi para sa kanya, kundi para sa batas. Isang huling tulong na ibinigay nang walang inaasahang kapalit. Isinara ni Liwayway ang laptop. Ang bukang Liwayway ay nagsisimula nang sumilip sa kanyang bintana, nagpipinta ng mga kulay rosas at ginto sa kalangitan. Ang gabi ay tapos na. Isang bagong araw ang nagsisimula. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot harapin ito. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mabigat at puno ng tensyon. Bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Para kay Liwayway, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay kasing lakas ng tunog ng gavel ng hukom. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Cheska David. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang kulay krema. Isang kulay na pinili niya para sumimbolo sa isang malinis na simula. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Ramon, nakaupo sa tabi ng kanyang pangkat ng mga mamahaling abogado. Ang kanyang mukha ay kumpiyansa, ang kanyang nangiti ay may bahid ng pangungutya. Para sa kanya, isa lang itong formalidad. Isang laro na sigurado na siyang panalo. Ang mga naunang bahagi ng hearing ay naging pabor sa kanya. Ginamit ng kanyang mga abogado ang mga pekeng litrato at ang social media scandal para ipinta si Liwayway bilang isang asawang hindi tapat at may questionable character. Ang bawat tanong ay isang patibong. Ang bawat sagot ni Liwayway ay kanilang binabaluktot. Ngunit si Liwayway ay hindi na ang babaeng madaling matakot. Sumagot siya ng may katotohanan at dignidad, hindi nagpapaapekto sa kanilang mga paninira. At pagkatapos, dumating ang oras nila. Your Honor, panimula ni Attorney David, tumayo ng may autoridad. The petitioner would like to present new evidence. Evidence that will not only prove the psychological abuse suffered by my client, but will also paint a clearer picture of the respondent's true character. Ipinakita sa korte ang isang kopya ng laman ng USB drive. Isang financial forensic expert ang ipinatawag para ipaliwanag ang bawat dokumento, habang ang mga spreadsheet ng mga iligal na transaksyon at mga pekeng kontrata ay ipinapakita sa malaking screen sa harap. Ang katahimikan sa courtroom ay nabasag ng mga bulungan. Nakita ni Liwayway ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Ramon. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng pagkabigla, at sa huli, ng purong takot. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, na para bang nagtatanong, paano? Ibinigay lang ni Liwayway ang isang kalmadong tingin. Ang sumunod na ipinalabas ay ang mga audio recording. Ang boses ni Ramon, arogante at walang pag-aalinlangan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tinatalakay ang mga suhol at panloloko na para bang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Ang imperyo ni Ramon Silang ay gumuho sa harap mismo ng lahat sa loob ng wala pang isang oras.
Ngunit ang huling dagok ay hindi nagmula sa USB. Your Honor, we call our next witness to the stand. Anunsyo ni Attorney David. We call Miss Halina Cortez. Kung kanina ay takot lang ang nasa mukha ni Ramon, ngayon ay napalitan na ito ng purong gulat. Tumingin siya sa likod at doon, naglalakad papasok sa courtroom si Halina. Nakasuot ng itim, ang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Ramon ng isang saglit, isang tinging puno ng isang halo ng galit at pagkasuklam bago umupo sa witness stand. Naunawaan ni Liwayway, ito ang alas ni Attorney David. Kinontak niya si Halina. Ipinakita sa kanya ang mga ebidensya. Binigyan siya ng pagpipilian, lumubog kasama ni Ramon o iligtas ang sarili. Pinili ni Halina ang sarili niya. Miss Cortez, simula ni Attorney David, can you describe to the court the nature of your relationship with Mr. Ramon Silang? Sa una, ang boses ni Halina ay nanginginig. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito'y naging matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pangako ni Ramon, ang mga panloloko, ang paggamit sa kanya. At pagkatapos, kinumpirma niya ang lahat ng akusasyon ni Liwayway. Totoo po, sabi ni Halina, tumingin ng diretso sa hukom. Paulit-ulit niyang sinisiraan si Liwayway sa akin. Tinatawag niya itong walang silbi, palamuti lang. Ipinagmalaki niya sa akin kung paano niya kontrolado ang bawat aspeto ng buhay nito, mula sa pera hanggang sa mga kaibigan. He treated her not as a wife, but as a property. At ang huling tanong, Miss Cortez, sino ang nasa likod ng malisyosong social media campaign laban kay Mrs. Sarmiento? Tumingin si Halina kay Ramon, na ngayon ay nakayuko na sa kanyang mesa. Talunan. Siya po, sagot ni Halina. Inutusan niya akong makipagkita kay Liwayway para kunan kami ng litrato. Inutusan niya akong magpanggap na biktima. Plano niya ang lahat. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging mabilis na. Ang testimonya ni Liwayway tungkol sa kanyang mga pinagdaanan ay naging mas makapangyarihan dahil sa mga ebidensyang sumusuporta rito. Ang video testimony ni Kian tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid ay ipinakita bilang supplemental evidence, nagpapatibay sa pattern of abuse ni Ramon. Nang sa wakas ay tumayo ang hukom para ibigay ang kanyang desisyon, ang buong silid ay nag-abang. Based on the overwhelming evidence presented, sabi ng hukom, ang boses ay malakas at malinaw. The court finds that a state of psychological incapacity on the part of the respondent, Mr. Ramon Silang, has been sufficiently proven. Therefore, the petition for annulment filed by Mrs. Liwayway Sarmiento is hereby granted. Isang malakas na paghinga ng ginhawa ang kumawala mula kay Liwayway. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Furthermore, given the serious nature of the evidence pertaining to financial misconduct, this court orders that a copy of these proceedings be forwarded to the Office of the Ombudsman for a full-blown criminal investigation against Mr. Ramon Silang. Tapos na. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Ramon. Ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. Habang inilalabas ng mga pulis si Ramon mula sa courtroom, ang dating aroganteng negosyante ay mukha ng isang basang sisiw. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Liwayway. Tanging awa at isang pakiramdam ng pagsasara. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mga flash ng camera at sigawan ng mga reporter. Ngunit hindi na siya natakot. Hindi na siya nagtago. Humarap siya sa kanila, hindi bilang si Mrs. Silang, kundi bilang si Liwayway. Tumingin siya ng diretso sa mga lente ng kamera at sa unang pagkakataon, sa harap ng publiko, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa di kalayuan, sa kabilang kong kalsada,
Nakasandal sa isang puno, nakita niya si Kian. Hindi ito lumapit, hindi ito sumenyas. Nakatayo lang ito roon. Pinapanood siya. Ang mga mata nito ay puno ng isang halo ng pagsisisi, paghanga at respeto. Nakita nitong nakita siya ni Liwayway. Tumango ito ng bahagya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tagumpay. At pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, nawawala sa gitna ng maraming tao. Isang taon na ang lumipas mula ng araw ng paghuhukom. Para sa iba, ito ay 365 na araw lamang. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang buong buhay. Ang Cafe Pag-asa ay hindi na lang isang maliit na coffee shop. Ito na ngayon ay isang pusong tumitibok sa gitna ng bayan ng amihan. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa masayang hagikgikan ng mga customer at sa mahinang tunog ng acoustic music. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga likha ng mga lokal na artist at sa isang sulok, may isang maliit na community board kung saan nakapaskil ang mga anunsyo para sa mga support group at seminar para sa mga kababaihan. Ito na ang mundo ni Liwayway. Isang mundong siya mismo ang bumuo, piraso bawat piraso. Ate Liway, tawag ng bago niyang barista. Si Jean, isang dalagang tinulungan niyang makatakas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Yung order po sa table 3, 2 cappuccino, extra foam. Got it! Nakangiting sagot ni Liwayway at mabilis na gumalaw sa likod ng espresso machine. Ang bawat galaw niya ay may tiwala at kasanayan. Wala na ang anino ng babaeng takot at nag-aalinlangan. Ang babaeng narito ngayon ay isang may-ari, isang mentor, isang kaibigan, isang survivor. Habang inihahanda niya ang kape, tumunog ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto. Hudyat na may bagong pasok na customer. Hindi niya ito pinansin sa una, abala sa pag-steaming ng gatas, ngunit ang biglang pagtahimik ni Jean at ang tingin nito sa direksyon ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa may pintuan, ay si Kalinaw, 1 taon. Sa loob ng 1 taon, wala siyang narinig mula rito. Pagkatapos ng araw sa korte, tuluyan itong naglaho. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay iba sa huli niyang natatandaan. Mas payat ito ng kaunti. Mas simple ang pananamit. At ang dating intensidad sa mga mata nito, ang apoy ng paghihiganti, ay wala na. Ang naiwan ay isang malalim at tahimik na kalmaduhan na may bahid ng isang kalungkutang matagal nang dinadala. Naglakad ito papalapit sa counter. Ang mga mata ng ilang regular na customer ay napunta sa kanila. Marahil ay naaalala pa ang iskandalo noon. Ngunit hindi sila pinansin ni Liwayway. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya. Liway, bati nito. Ang boses ay mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng coffee shop. Tumango siya. Kian. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig nang walang bigat, walang galit. Isang pangalan na lang. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Pakiusap nito. Dinala siya ni Liwayway sa maliit na opisina sa likod ng kafe. Isang silid na puno ng mga resibo, mga aklat, at mga plano para sa hinaharap. Umupo ito sa isang silya habang siya ay nanatiling nakatayo, nakasandal sa kanyang mesa. Sa loob ng ilang saglit, walang nagsalita. At pagkatapos, tumingala si Kalinaw. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi maipagkakaila. Purong pagsisisi. Wala ako dito para humingi ng kahit ano, panimula nito. Wala ako dito para manggulo sa bago mong buhay. Nandito lang ako para sabihin ang isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa, sa paraang tapat at walang kasinungalingan. Huminga ito ng malalim. Patawad Liwayway sa lahat-lahat. Ang mga salita ay simple, walang paliwanag, walang pagdadahilan.
Isang malinis at buong pag-amin sa sakit na naidulot nito. Patawad dahil nagsinungaling ako. Patawad dahil ang plano kong puno ng galit ay nadamay ka. At higit sa lahat, patawad dahil sa panahong pinakakailangan mo ng isang taong mapagkakatiwalaan, binigo kita. Tinitigan lang siya ni Liwayway, pinakikinggan ang bawat salita, hinahayaan itong pumasok sa kanyang puso. Ang sugat ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito sariwa. Isa na lang itong peklat, isang paalala ng isang laban na kanyang napanalunan. Tumayo si Kalinaw. May kinuha ito sa dala niyang paper bag, isang maliit na paso na may isang usbong na halaman. Inilapag niya ito sa mesa ni Liwayway. Para sa bago mong simula, sabi nito. Tumingin si Liwayway sa halaman, isang simbolo ng buhay, ng paglago. At pagkatapos ay tumingin siya kay Kalinaw. At doon, sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi para rito. Isang nangiting wala ng sakit, wala ng pagdududa, isang nangiting puno ng pagtanggap at kapayapaan. Salamat, sabi niya. Tumango si Kalinaw at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang bahagyang ginhawa na para bang isang malaking tinik ang sa wakas ay nabunot mula sa dibdib nito. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas ng opisina, pabalik sa maingay na kafe. Pinanood siya ni Liwayway. Ito na marahil ang kanilang pagsasara ng kabanata. Isang tahimik na pamamaalam. Ngunit habang papalapit na ito sa pinto, isang salita ang kumawala sa kanyang bibig. Kalinaw. Huminto ito. Ang kamay ay nasa doorknob na. Dahan-dahan itong lumingon. Tinitigan siya ni Liwayway. Ang nangiti ay naroon pa rin sa kanyang mga labi. Gusto mo ba ng kape? Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Kalinaw. Ang pagkagulat. At pagkatapos, ang unti-unting pagsibol ng isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na kislap ng pag-asa. At dito, sa isang tasang kape, nagsisimula ang isang panibagong kabanata sa kwento nina Liwayway at Kalinaw. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsama, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat kislap ng pag-asa, at sa bawat tibok ng puso sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Liwayway, naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pagkadurog, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas na muling bumangon mula sa abo. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa sakit ng pagtataksil, kundi tungkol sa kagandahan ng paghilom at pagpapatawad sa sarili. Sapagkat ang kwento niya ay isang paalala sa ating lahat na gaano man tayo kadalas saktan o ipagkanulo, ang kapangyarihang bumangon ay laging nasa ating mga kamay. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit o kumukontrol, bagkus ito ay nagpapalaya at nagbibigay ng kapayapaan. At higit sa lahat, na laging may bukang liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon? Mula sa paglalakbay ni Liwayway, ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay inspirasyon at napakahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod nating kwentuhan. Kwentong Puso TV.